Ano pa ang sabi ng ibang mga kongresista? Ang sabi ng mga ibang kongresista, eto, pasok. Dapat daw dapat daw si PRD makasuhan na naman dun sa kanyang remark. Tayo ng mga congressman, wala ba kayong trabaho? Wala ba kayong batas na ginagawa? Bakit pati chismis, pati joke ng PRD? Masyado nyo namang binibigyan ng masyadong malaking credit si PRD. Kaya tuloy lumalaki yung mga Dutertards, yung mga ulo ng mga Dutertards eh. Kaya lumalaki yung mga ulo namin dahil kunyari pa kayo, galit na galit kayo, pero bilib na bilib naman kayo sa mga sa mga grupo ni Pastor eh. Pakinggan natin ang sasabihin nito ni Kuhol, ni Mr. Shuli. O pakinggan natin yung kanyang statement. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng... Yan, hindi nyo naririnig, sir? Hindi nyo naririnig nagtatawanan yung mga tao? Ano kayo, tanga? O nagtatanga-tangahan kayo? Sinong nasa bobong katinuan ang magsasalita ng ganito ng seryoso? At saka sinong kriminal ang magsasabi at magpaplano pa ng ilalabas pa niya sa mamamayan yung plano niya? Sinong tangang ganito? Hindi ba kayo din pag nagnakaw kayo sa gobyerno, hindi nyo naman ina-announce? Di ba pag nagnakaw kayo, nakaw na lang kayo ng nakaw, di nyo na ina-announce? Bakit? Kasi nga, ayaw nyong mahuli, ayaw nyong mapag-usapan kayo. Ganito kay PRD. Sa tingin nyo, tanga to, napapatay siya ng 15, tapos sasabihin niya pa sa mic, tangin ng mga utak yan. Tigil nyo na yung kung ano man sinisinghot nyo na may plastic. Tanggalin nyo yung plastic ha, bago nyo singhutin yan, kaya natutuyot yung mga utak nyo eh. Oo, pati sunog na plastic, hinihigop ninyo eh. Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Putang ina, alam na namin yun, Asidre, tanga ka ba? Alam namin na mag-ama yan. Kaya nga ang apelyido nito ni Inday Sara Duterte. Kasi tatay niyan si Duterte. Mag-ama talaga yan. Ano ba yan? You're stating the obvious. Anong ikinatalino mo doon, Asidre? Mag-ama talaga. Totoo mag-ama sila. Mag-ama sila dahil... Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong. Tunayan nyo muna. Siguraduhin nyo mo. Ayan, humingiwi na naman hirap na sa buhay ito. Sabi ko nga sa inyo, pag nawala ito, magiging masaya Pilipinas. Good riddance ito. Ano pa? Marcos Jr., First Lady Lisa Ara. Nalunin nyo muna. Sabi nyo kasama sa articles of impeachment. Nauna pa kayo magpasa ng articles of impeachment bago makahanap ang NBI ng probable cause at isampa ito sa piskalya. Anong klase naman yan? Partida pa yan. Paano mo mapapatay ito? Buhay na buhay, ang lalakas Kita mo yung isang ngiwi ng ngiwi, yung isang ngisi ng ngisi. Wala na, tuspok na tong mga to. Planeta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Putangin to, corny. Corny mo sir, pangit ka na, corny ka pa. Wala kang sense of humor, wala ka na nga itsura, wala ka pang sense of humor. Siguro walang nagiging jowa to. Hindi, mayaman niya, madaming jowa siguro yan. Hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Kahit pa sabihin nilang joke lang, pukin ang ina niyan, joke nga eh. Bakit ka Bakit ka magkakaso or maiinis sa joke? Kaya nga na-invento yung salitang joke. Kasi joke lang yun. Sabi niya, nakakatakot yan kasi nagpapalaganap ng kultura ng karahasan. Pucha, buti nga yan, nagpapalaganap ng kultura ng karahasan para sa mga kriminal ng bayan eh. Kayo, anong kultura yung pinapakalat nyo? Kultura ng mga mang-uumit at magnanakaw. Di umano. Pinahihina ang demokrasya at sinisira ang batas. Mga gunggong, kayo nga ang sumisira sa batas eh. Hindi nga ninyo isinasampa ng maayos yung mga kaso. Pinakukulong nyo na lang dyan sa Kongreso yung mga lahat ng gusto nyong ipakulong, lahat ng mga hindi umuoo sa mga gusto nyo eh. May batas para sa malayang pagpapahayag. Wala nang session. Ang Kongreso nag-adjourn na. May mantakin mo, may special session kayo para sa mga vloggers, pinapatawag nyo dyan sa Kongreso. Sarado na ang Kongreso dahil mag-i-election na, nagse-session pa kayo. Bakit kaya hindi yung mga nagpapat-session yung unahin nyo? Bakit kaya hindi nyo unahing imbestigahan yung mga blanco dyan sa BICAM? Bakit pinag-iinitan nyo yung mga
Vloggers, tapos sasabihin ninyo, pinahihina ang demokrasya. Yung pagsikil nyo sa malayang pagpapahayag, yan po ang sumisira at nagpapahina sa demokrasya ng Pilipinas. Lahat ng statement ninyo, kayo ang nagva-violate. Lahat ng itinuturo ninyong mga kaso o mga ginawa ng ibang mga tao, kayo ang gumagawa. Bistado na namin yan. Again, Asidre, isa ka lang representative ng Tingog Party List. Hindi ka ibinoto ng milyong-milyong Pilipino. Hindi ka boses ng mga Pilipino. Ano bang nire-represent nyo sa Tingog? Yung mga tulong? Yung mga tinutulungan nyo? Hindi rin kayo ang boses ng mga humihingi ng tulong sa Pilipinas. Bago kayo manilip ng ibang tao, itama nyo muna yung ginagawa nyo. Itama nyo muna yung mga sarili nyo. Hinihingi ni Duterte, buksan nyo yung mga ninyo, COA audit, COA report ninyo. Kailangan itemize, ilagay nyo kung saan nyo dinala yung mga perang nakuha nyo. O asan na yun, Asidre? Tapos ngayon, sasabihin mo na yung statement ni PRD na joke lang, pinahihina yung demokrasya. Wow! Nahiya naman kami sa mga kumikitil sa malayang pagpapahayag. Nahiya naman kami doon sa mga nagpapakulong ng mga general. Habang yung mga kasamahan nila sa Kongreso, guilty na sa mga kaso ng child abuse, pero kasama pa nila. Yan ang sumisira sa batas. Yan ang sumisira sa demokrasya. Oo, yung sobrang kagahaman sa pera ng mga kongresista at mga senador, yan po ang sumisira sa demokrasya. Ano pa? Hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng Hindi biro, joke nga. Kung hindi joke yan, hindi biro yan. Sabi nga joke Nagbibiro Paano hindi biro? Siguro nung bata to, walang kalaro to. Oo, bawal mag-joke, so bawal lahat. Bawal na mag-joke, bawal na kayong sitahin. Bawal na kayong batikusin. Lahat bawal na. Ninakaw nyo na lahat sa amin Ninakaw nyo na lahat. Pati pa naman yung kalayaan sa pagpapahayag, pati pa naman sa pagjo-joke. Kukunin nyo pa rin, sobrang sugapan nyo naman, kaya yung pisngi mo sasabog na gobyerno. Pagpapalaganap anya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threat. O magsampa ka na ng kaso. Nauuna ka pang magsampa ng kaso sa public opinion kaysa sa korte. Kung inciting to sedition yan, grave threats, utangin na demanda mo na si Duterte. Ang dami mo pang sinasabi. Napakarami mo pang cheche buretche. Sampa na ng kaso. Kaya nga may korte. O kung sa tingin mo pinagbantaan ni Duterte, private person si Duterte, o sampahan mo ng kaso bilis para pagtawanan ka ng mga huwes. Sabihin nun sa'yo, sinasampan nyo na naman. Tangin na naman ninyo, masyado kayong mga kutis. Nag-eskinol lang kayo ng 2 ulit, naging kutis sensitive na kayo. Yung mga buhaya naman kayo. Matitigas ang mga balat nyo, mga balat buhaya kayo Tapos konting mga joke-joke lang na ganito, sasaktan kayo. Kaya sa totoo lang, ang sarap nyong asarin. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi Hindi pwedeng baliwalain ito kasi nagdadala ito ng tunay na banta. Sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng Wow! Napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo at mapakilos sa pulis at militar. Gunggong, ginagamit nyo nga yung mga pulis sa Davao para maging supporter, magdamit ng pula. Para magpanggap na mga supporter ni BBM. Ano sasasabi nyo? Gumagamit ng pera, pondo. Si Pastor Apollo Kibuloy. Isang tao lang hinahanap nyo, 3,000 na pulis. 16 days, 6,000 pala na pulis, 16 days, tumira sa Kingdom of Jesus Christ. Gaano kalaking pondo sinayang nyo dyan? Dinisclose nyo na ba? Bakit doon hindi ka umuungot? Bakit doon hindi ka nagre-reklamo? Napakadaming pulis ang itinapon doon, 6,000. Hindi pa nila nahuli yung hinuhuli nila. Uusapan sumuko. O bago kayo magsalita, siguraduhin nyo muna na malinis kayo. Puros kayo dumi. Tapos mahilig kayong sumita sa mga kalaban ninyo. Might as well, manahimik na lang kayo. Wala namang pakialam si Duterte sa iyong punyeta kahit mamatay ka bukas Walang pakialam si Duterte, hindi yung dadalaw sa libing mo. Hindi ka importante, kaya dapat di ka na nagbibigay ng mga ganitong statement. Might as well, kung sa tingin mo may ginawang mali si Duterte, magdemanda ka na. Puro kayo porma. Ang tagal-tagal nang umaten ni Pangulong Duterte dyan sa Quadcom, kahit isang kaso, wala pa kayo naisasampa yata sa kanya. O hanggang ngayon, nakakapag-statement pa si Duterte, puros kayo preskon. Diyan, nasasayang ang pera ng taong bayan. Nasasayang pera ng taong bayan sa'yo. Takin mo, pinasusweldo ka para mag-preskon? Pinasusweldo ka para sitahin ng sitahin yung mga Duterte? Ano nang nagawa mong batas?
Bukod sa pagbibigay nyo ng ayuda, titigas ng mga mukha nyo. Pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defense Jesus! Kalma lang, darating tayo dyan. Masyado kayong atat eh. Masyado kayong atat sa sa impeachment eh. na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Jesus, nanonormalize yung shabu. Di ba? Sabi nyo, yung shabu, ginagamit lang para mag-overtime. So may economic effect yan. O dahil di ba? O tingnan mo ngayon yung Facebook. Ang daming nagsashabu ng mga vlogger. Yan ang pigilan nyo. Kaya maraming mamamatay tao ngayon dahil maraming adik, mga pukin ang ina nyo. Ayusin nyo muna yung mga statement ninyo patungkol sa mga drugs. Magpa-drug test muna si Bongbong. Magpa-drug test ka din. At lahat kayong mga congressman, magpa-drug test kayo. Naglipanan na yung mga nagsashabu sa Facebook, putang ina, nila live stream pa. Ganyan na kalala ngayon. Dahil ninormalize ninyo yung shabu. Ninormalize nyo yung pagbatak. Bakit? Ultimong presidente, ayaw magpa-drug test. Ultimong yung presidente, ngingiwi-ngiwi. Mukhang sabog na sabog. Kaya baka normal na lang ang pagiging sabog. Baka okay na lang. Kaya sige, i-vlog na natin. Kayo ang nagno-normalize. Again, Mr. Congressman, it was just a fucking joke. Get a life. Oo, lumabas kayo, mag-enjoy kayo. Yung mga perang kinulimbat nyo, kung meron man, hutangin na gastusin ninyo. Para bumili kayo ng kaibigan, ng kalaro, para hindi kayo killjoy. Ang kukor ninyo. Feeling seryoso kayo, wala naman kayong mga batas na nagagawa. Feeling seryoso kayo, sa 3 taon, puro lang naman hearing ang ginawa ng kongreso nyo. Tapos, kung makaasta kayo, makaarte kayo, parang high and mighty at kayo ang pinakamababait na tao sa buong mundo. Sige nga, pa-drug test kayo, tsaka ilabas nyo nga yung mga report ninyo kung saan nyo dinadala pera ng taong bayan. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Huwag ka na magsasabi, pati mga senador. Pakialaman mo yung House of Representatives, hindi kayo kasali. Ang joke ni PRD, patayin yung mga senador. Hindi nga umiiyak yung mga senador eh. Hindi nga umaangal yung mga senador eh. Tapos kayo umiiyak kayo mga epal, di kayo kasali. Masyado kayong epal. Masyado kayong mga sausaw suka. Masyado kayong mga nag-iinarte, kala nyo ng mga pasikat kayo. Hindi naman kayo importante, hindi kayo sikat. Tanginan nyo, hindi kayo kilala sa buong Pilipinas. Huwag kayo mag-asta na para kayong mga artista. Sabi ko, kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo. Wala kang pake, bahay nila yun. Utangin na pakialaman mo yung bahay nyo. Pati bahay ng may bahay, pinakikialaman mo. Tayo na chismoso ka. Di ka naman kasali, chumichismis ka. At tumindig na kung ano yung dapat gawin. Tumindig kayo. Utangin na wag niyong utusan yung Senado. Mas matatalino kasi yung mga senador sa inyo. The senators knows, alam nila na ano yun, na joke yun. Tangin na kayo, pinalalaki nyo lang yung issue para lang meron kayong batiko sa mga Duterte. Tanong, magkano bang tinanggap nyo para gawin nyo yan? Magkano tinanggap mo para gawin mo yan? Tanong lang kung wala, edi mainam. Pero lokoy mo, lelang mo. Under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Ayon pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment. Game, let's get it on. Kalma lang, darating din tayo dyan, ha? Kalma lang sa impeachment, puro kayo impeachment. Yan lang ba nagawa nyo sa loob ng 3 taon? Sa loob ng 3 taon na panunungkulan ninyo, yan lang nagawa nyo, impeachment. Mawawala na kayo sa Kongreso, impeachment lang ang tapos nyo. Walang tulay na bago, walang ospital. Walang mga highway na bago, wala. So paano na yan? Wala kayong nagawa sa bayan. Trial. Binagsa kami ng mga legal eagles. Yun naman pala eh. Huwag ka na magsalita, okay na yun. Nasa Senado na eh, waiting na eh. Di, kung marami kayong mga abogadong dinagsakay ng abogado, di mabuti. Para lumakas-lakas naman yung laban nyo dyan sa impeachment court sa Senado. Yun kung manalo kayong lahat, ang problema. Ang problema kung matalo ka na rin, matalo na yung iba sa inyo. Tapos sa Senado, lumusot yung 9 na kandidato, 10 kandidato ng PDP. Paano na yan? Sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at ginagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict. Yun naman pala eh. Di ko, di ba't mo ina-announce? Tangina, ito lang ang nakakatawa sa inyo. Meron kayong mga alas, ina-announce nyo, para kayo nagtutongits. Tapos sinasabi nyo yung barahan nyo. Napansin nyo ba? Yung ito puro yak-yak. Napansin nyo yung grupo ni VP Sara, tahimik lang. Tahimik lang yung grupo ni VP Sara. Alam nyo kung bakit?
Kasi alam na nila kung paano kayo tatalunin. Bakit? Tangina, lahat ng testigo, lahat ng ebidensya, inilabas nyo na eh. Yan. Alam mong mga walang alam, alam mong mga trial by publicity lang magagaling tong mga kumag na ito eh. At matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Rosalie Cruz, In your dreams. Ganda ng VP namin, oh. Ang ganda ng aming VP, ang ganda ng aming future president. So kayong mga congressman, putangin na ihanda nyo na yung mga green na t-shirt nyo. Pagdating ng 2026, hindi na impeach itong aling ito. Lahat ng power magsishift na yan towards the Dutertes again. At kayong mga kupal kayo na mga congressman, putangin na nyo, magsama-sama kayo ng mga makakaliwa. Lahat kayo ay uusigin sa mga panggigipit na ginawa ninyo sa bayang Pilipinas. Taong bayan ang sisingil sa inyo. Kaya importante mga boss ha, ngayong eleksyon na darating, importante po na tayo ay bumoto ng straight PDP. Dahil kung hindi kayo boboto ng straight PDP, eto si VP Sara, goodbye. 2028 na. Kaya make sure walang papasok sa bagoong Pilipinas. Dyan sa bagong alyansa ng pulburon. Kailangan walang makapasok dyan, ha? Kailangan, halimbawa, 10 lang yung kandidato ng mga PDP. Yun lang, 10. Huwag nyo nang dagdagan. 11, 12, wag na. Huwag nyo nang ibigay yung boto nyo sa iba. Para talagang landslide tayo sa mga PDP. PDP vote lang tayo. Wala na tayong ibang iboboto kundi PDP lang. Lahat iboto nyo. Para manumbalik yung check and balances. Para kahit kanila Congress, at least yung Senate, pang balanse. Tapos si VP Sara magiging presidente, balang araw, tapos na ang buto-buto. Lahat ng mga komunista, ng mga congressman at mga nag-astang mga komunista na mga congressman, magtago na kayo sa mga lungga ninyo. Siguraduhin ninyo na sapat yung mga kinulimbat ninyo para meron kayong panggastos dahil 6 na taon na naman. 6 na taon na naman kayong iiyak sa mga Duterte, mga bossing. At maraming